May mga OFW na nagsishare na kahit daw nakapag-register na sila sa e-travel arrival card online at may proof of registration sila kagaya ng screenshot, ay pilit pa rin daw sila pinapa-fill out ng paper-based arrival card pagdating sa Pilipinas. What? Base yan sa mga ilang OFW na nabasa ko sa comment section. Kayo guys, na-experience nyo din ba ito? Kung ganito na lang din naman ay dapat alisin na ang e-travel arrival card online registration at ibalik na yung dating paper-based arrival card at departure card. At ganun din ang na-experience ng ilang OFW na pabalik sa ibang bansa na sinasabing nakapag-register na daw sila sa e-travel departure card online, pero pagdating sa immigration ay hindi daw makita yung record nila or yung registration nila. Kaya mahalaga guys na lagi nating ini-screenshot ang QR code after natin makapag-register. Ngunit eto guys, may bagong post ang Bureau of Immigration sa Facebook page nila na marami daw mga OFW ang nakapag-register ng e-travel sa mga website ng e-travel na nanghihingi ng bayad. Meaning guys, mga website na ino-operate ng mga scammer. At nakapagbayad daw ang mga OFW ng 3,000 hanggang 5,000 kung converted na sa peso. At ayun nga guys, base sa Bureau of Immigration na pagharap ng mga OFW na nakapag-register sa fake website ay hindi daw makita sa system yung e-travel registration nila. At baka nga ganito yung mga na-experience ng mga OFW na nagsishare na fina-fill out pa sila ng e-travel arrival card form pagdating nila sa Pilipinas. Dahil nga daw hindi nakikita yung e-travel registration nila sa system ng immigration. Baka nga sa fake website sila nakapag-register na nanghihingi ng bayad. Ngayong palapit na po ang bakasyon season, nagbabala ang Bureau of Immigration na mag-ingat laban sa e-travel registration scam. Ayon po kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, may mga peking website ang naniningil ng hanggang 5,000 piso para lamang sa pagpaparehistro sa e-travel system. Magbibigay raw ang mga ito ng peking QR code sa mga nabiktima. Sabi ng BI, walang bayad ang pagpaparehistro sa e-travel system. Para sa mga nabiktima ho ng scam, pwedeng i-report yan sa official social media accounts ng BI o kaya ay magtungo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa opinion ko naman, mas maigi pa siguro na ibalik na lang yung paper-based arrival at departure card. Dahil ngayon kaliwat kanan na ang mga scammer kaya maraming Pilipino ang nai-scam. At yung iba naman ay ginagawa ng negosyo ang pagre-register sa e-travel. Lalo na't ngayon mas pinahirap pa ang pagre-register sa e-travel dahil hindi naman lahat ng mga email address ay nakakatanggap ng code. Okay na sana yung unang registration sa e-travel na pwede kang gumamit ng kahit anong email address, pero ngayon mas pinahirap nila. Ilalagay ko guys yung post ng Bureau of Immigration sa description ng video na ito. Nag-send din ako ng mensahe sa kanila pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang tugon. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.